Sa tingin nyo, kung kayo ay nasa katayuan ko, babayaran nyo pa ba yan kung ipinost ka na sa Facebook o file a complaint? So sa video ito, talakayin natin kung babayaran niya pa ba o babayaran pa ba ang isang OLA. Kung kayo ay naipost na sa Facebook o kayo na lang ay magpapayal ng complaints mga government agencies. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like at malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin, ay pakihit lang po yung notification bell para sa mga usaping online lending apps. At disclaimer, paalala ko lang po sa inyo na hindi po ako nang hihikayat na kayo mangutang dito sa mga online lending apps o mga OLA. Ako po ay hindi promoter at papaalala ko ng point. Ako po ay nagre-review lamang po at sumisilip sa kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations dito sa kanilang mga operation systems. Ulitin ko ha, sinisilip ko lang po para magkaroon po ako sa inyo ng shared experience about doon sa isang online lending app sa susubukan nating applyan at utangan. So, ito po yung kabuuan ng tanong dito sa post sa isang OLA victims group sa Facebook. Itong agent ng partner ng Mukasa, paalala lang ha, ulitin ko ha, partner ng Mukasa, hindi po mismong si Mukasa. Baka sabihin iba, sisira natin yung mga OLA na ito. Ito galing lang sa post, sa isang public post, sa isang Facebook group na tinatawag na OLA Cash. OLA Cash po yung nag-post. Ipinost ID ko sa Facebook nang wala pang due date at may utang daw ako na 200k, which is hindi naman totoo ang aligasyon. Ang ipinadala lang nila sa akin ay 1,080 pesos. Makikita dyan sa pictures na dalawang 900 pesos at ang bawas sa service fee ko no ay 360 sa dalawang 900 pesos na loan. So tingin nyo, kung kayo nasa katayuan ko, babayaran nyo pa ba yan kung ipinost ka sa Facebook o file a complaint? Sinabi ko sa agent na mag-public apology sa akin. Ang sagot niya, bakit daw siya magpa-public apology? Ako daw ang may utang. So, yun no. Etong si Mukasa, baka mamaya may mga affiliated links doon sa kanilang online loan apps. Baka meron silang sinishare katulad ng ibang ginagawa ng ibang mga OLA na meron mga nakadikit dyan na mga ibang online lending apps na mga fly-by-night. Kaya mag-ingat kayo, hindi porket galing doon sa legit o doon sa isang registradong OLA, like the Mukasa na lagi nang spam to sa mga messages sa comment section ng mga OLA vlogger, no? Ito si Mukasa, panay-panay ang spam niyan. Kaya maging matalino kayo bago kayo umutang dito sa mga OLA nito. Pero si Mukasa, alam po, registered sa SEC at saka submitting entities ng CIC. Okay? Pero itong si OLA Cash na galing daw sa partner nila, parang hindi ako sure. Parang hindi ko nakita itong si OLA Cash. Pero pag-usapan muna natin ito sinasabing 200k na utang. Ito kasi yung post nung agent do. Ito, scammer alert amount nakakalat na sa FB. Ayan po. Babala, huwag basta-basta magtiwala sa taong ito. Gumagamit ng iba't ibang number at profile para mang-scam. Pakikalat po ng scam siya ng 200k sa aming kumpanya at madaming aplikante sa ahensya ang nabudol ng taong ito. Ipagbigay alam po sa pulisya na malapit sa inyo kapag napansin nyo o nakita 100,000k ang reward. Okay. Abnormal. Pero yung utang niya magkano? 1,080 pesos lang naman na magkaibang tawag doon, parang multiple loans yung sinasabi niya kasi isang 900 at bali dalawang 900 tapos may bawas doon at 360 at nakuha niya is 1,080 na lamang. Ganyan sila. Ganyan yung mga fly-by-night na OLA na nakadikit doon sa mga registered na OLA. So, ano gagawin? Siyempre, tatanungin nyo, dapat pa bang bayaran yung ulang yan na nagpo-post sa Facebook page? It depends on you yung kasagutan. Marami nagtatanong sa akin na ganyan, dapat pa bang bayaran yung mga ulan na nakaharas? Wala po sa akin na sagot. Nasa inyo. Kung kayo po, sa tingin nyo, naharas po kayo na maigi at sa tingin nyo ay hindi nakarapat dapat na bayaran yung mga yan, it's up to your decision. Kasi po, nagiging tingin ko, ginagawa na lang din po ng iba na maging valid reason yung sasabihin ng mga OLA vlogger na katulad ko. Nasasabihin ko, huwag nyo na bayaran, hinaras na kayo eh. Di ba? Ganun yun eh. Kasi parang ang isip natin eh, gusto ko magkaroon ng validation na kapag sinabi ni Kuya Johnny na huwag na bayaran. Tapos ngayon, pag sinabi naman ng agent, bayaran mo kami. Sinabi ni Kuya Johnny, huwag na raw kayong bayaran kasi pinusyon na kami sa Facebook. Bayad na raw kami sa ganyan. Ayoko maging isang dahilan para kumalat o dumami yung mga OLA farmer. Kaya po sinasabi ko sa inyo,
in my experience, no, may mga OLA na lang haras sa akin na binayaran ko kahit na. Pero, yung binalik ko lang po, yung mismong amount na dinisburse sa akin. Yun po. Binabalik ko lang po yung mismong amount. At kung may interest mo silang binigay sa bahala na sila sa buhay na. Basta kung magkano yung pinadala, yun lang po. Kung 500, ibabalik ko lang yung 500. Then I will file a formal complaint sa government agencies. Kasi, nagiging valid reason nga yung mga katwiran namin na, ay, hinaras ka na. Ba't mo pa babayaran? Kasi marami akong nakikita ng ganyan sa Facebook pages. Pag hinaras ka na, huwag nang bayaran. Tapos sabihin, may duduktong doon sa baba, i-farm nyo na lang, huwag nyo nang bayaran para makaganti kayo. Yan ang mga dahilan kung bakit ayokong magbigay ng advice na huwag bayaran yung mga utang sa mga OLA. Kasi utang yan eh. Utang ay utang. Ulitin ko ha. Iba kasi yung utang, kasong civil lamang po yan. Civil cases lang po yan na maaaring idulog sa korte by the small claims court. But the other side, yung mga unfair debt collection practices na ginawa nitong OLA na ito na sinasabing pinost yung isang tao na meron daw siyang utang na 200,000. Na which is cyber libel. Kasi wala naman daw katotohanan na meron siyang utang na 200k doon sa company. Kundi 1,080 pesos lamang. Diba? So, doon pa lang, meron ng cyber libel. Meron ng paninirang puri doon sa kliyente na ipinost. Tapos, after that, kinausap niya yung agent na mag-public apology. At ang sagot, bakit daw siya magpa-public apology? May utang daw siya. Hindi naman porket may utang yung tao, dapat nating i-post o ipahiya. Tandaan niyo, totoo man na may utang yung isang individual doon sa isang company, kahit sa mga personal na mga utang. Paalala ko lang sa inyo. Kasi pinopost lang ng mga nagpapautang yung mga nangungutang. No, which is, kahit totoo yan na may utang, bawal po i-post. Lalo na kung may ganito klase ng mga postings na scammer, 200,000 ang utang pero 1,000 lang pala. That's a part of defamatory. Okay unjust vexations, and then cyber libel kasi nga nasa internet o nasa social media. Yan ang pamamahiya na talagang medyo mas malaki ang penalties, may kulong pa yan, yung cyber libel. Tandaan nyo, wala tayong karapatan na magpahiya ng mga nagkaroon ng utang. Kung gusto nila at mag-public apology, huwag na kayong umasa, hindi magpa-public apology ang mga kadyani. Kasi, trabaho nila yan eh. Yan yung proseso nila eh. Yan yung sistema ng galawan nila kapag hindi nagbabayad ng utang ng isang kliyente. Tandaan ninyo, it's up to you, ulitin ko ha. Hindi ako pwede magsabi na huwag nyo nang bayaran yung mga utang at sasabihin ko naman na in the other side is bayaran nyo. It's up to your decision kung babayaran nyo o hindi. Kung sa tingin nyo naharas kayo, it's up to your decision. Ulitin ko. Kasi iba-iba tayo ng pag-iisip. Hindi ko hawak yung isip ng ibang tao at hindi ko rin po hawak yung desisyon ng ibang tao. Tanging sa inyo nakasalalay yung sagot. Kung gusto nyong bayaran, bayaran nyo. Kung ayaw nyo bayaran, huwag nyo bayaran. Pero kung babayaran nyo, mag-file kayo ng formal complaint. Kasi kung hindi nyo mabayaran, tapos mag-file kayo ng formal complaint, magiging tanda lang po yan doon sa iba ng mga OLA farmer na hindi mo lang mag-complain. Hindi ko na lang babayaran kasi may ginawa na harassment sa akin. Wala na akong pakialam dyan. Ganun lang po yung ko dyan, sagot sa inyo. Kung babayaran nyo po o hindi is up to your decision. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako na pakipalo po ang aking social media account, ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok. Maraming po salamat sa uulitin.